네, 여러분 안녕하세요. Welcome to our Korean class. And today, tuturuan kita kung paano ka pwede makapagsulat ng vowels in Korean. So, pagka mag-aaral po ng Korean, kailangan po nating ma-master muna ang Hangul. So, magsisimula po tayo sa pinaka-basic, yung Hangul, and ito yung Korean alphabet. Kung napapansin niyo, yung mga nag-aaral po mula sa elementary, nagsisimula po sila sa alphabet. Hindi po sila kagad nag-start sa mga vocabulary, grammar, or sentences. So when you study, keep in mind na mag-aaral po tayo like a baby. So, ngayon, pagka na-master po natin ito, I'll make sure na pagkatapos po na ito ay marunong na po kayo magsulat at magbigkas ng Korean character. Alright? So, ang Korean character ay composed po ng, first, meron po tayong mga vowels. Okay? Etong vowels po ay meron po tayong total of 10. And meron din po tayong consonant. Ang consonant naman po natin ay, we have total of 14. Ngayon, pagka na-master po natin tong vowels and consonant, makakapagsulat na po tayo at makakapagbasa na po tayo. At mamamaster na po natin ang Hangul. Siyempre, this is not everything. Meron din pong compound. At meron din po tayong tinatawag na double. Pero konti lang po ito. Okay? So, ang compound ay meron po tayong 11. At ang double ay meron po tayong 5. So, when you combine all, ilan po lahat yan? 39. Yung 39 character lang po, mamamaster po natin. Marunong tayo po magsulat, magbigkas. Pero huwag po kayong mag-alala. Mukha po siyang 39 pero actually, konti lang po siya. So, sa loob po ng 10 minuto, if you're going to follow me well, ay makakapagsulat, makakapagbasa na rin po tayong lahat. Okay? So ngayon, ang ituturo ko muna po ay about sa vowel. Okay lang po ba? Cha. Ilan pong vowel meron po tayo? 10 vowels. Cha. Let's start with this character. This is A. Everyone, can you repeat after me? A. Ya. Ya. Kung napapansin niyo, wala po akong nilalagyan na English sound value or yung romanization. Why? Because pagka nilagyan po natin yan, magdedepende po kayo dyan eh. Para po mas mapadali ang inyong pag-aaral, mas maganda po wala yung mga English romanization or yung sound vowel para kayo po ay mas mabilis at mas mapafamiliar sa Korean character. Okay? So, tanggalin po natin yung mga yan. So, aya. Next, we have o. Aya. O. Yo. Sa isa pa. O. Yo. May napapansin po ba kayo? Ang character po na ito, a. But this one is ya. The only difference is nagkaroon po ng cha. Isa pang linya. Ito. A, ya. So every time na meron po siyang isa pang linya, that is equivalent to y. So a, ya. Madali po, no? Cha. Ito rin, parehas. Tingnan po ninyo. O, yo. Nalagyan naman ng isang line, kaya yo. This is o. Okay? Cha. Ngayon, proceed po tayo sa next. A, ya, o, yo. Ang next naman po ay o. O.
parang stick O. Okay? O, yo. Tingnan po ninyo. O at saka yo, almost same po yung character po nila. Nadagdagan lang ng isang line. Kaya every time na meron pong isang line, ano pong sabi ko kanina? Magiging Y. Kaya, O, 요. 잘했습니다. 그리고 다음에 우, 유, 우, 유, 우, 유. Same lang po siya, nagdagdagan ng isang line. Kaya merong Y, U. Okay? 자, 다음 아야, 어여, 오요, 우유. Isang guhit lang po siya. Okay? Next. Another. Isang guhit lang din po siya. E. From now, follow me. Let's practice together. 야, 여, 아야, 어여, 오요, 우유, 이. Very simple. Now, para po mas ma-practice po natin siya, I'm going to give you an assignment and activity wherein I'm going to put on this link para makapag-practice po kayo. Then if you're done, kindly comment here in our comment section. Share it with us, share it with your friends. So, ano po mga chingo? Okay po ba? Kung nagustuhan niyo po yung class po natin for today, kindly like and share. And also, share also yung mga experience po ninyo while having class with me. So for today, hanggang dito po tayo. I hope marami po kayong natutunan sa ating vowels. Bye-bye!